Bata pa lamang noong naging ulilang lubos si Jeric. Pinagpasapasahan siya ng mga tiyo at tiyahin niya. Kapalit ng paninirahan niya sa mga ito, ay tila naging houseboy nga siya ng mga ito. Hanggang sa napagdesisyonan nga niyang bumukod na noong makatapos nga siya ng high school. Masipag na tao si Jeric. Mabait din ito, matalino at hindi rin maikakailang gwapo. Kung ano-anong trabaho ang pinasok niya para lang matustusan ang sarili. Fishball! Fishball kayo riyan! Sigaw nga ni Jeric. Nasa kalsada siya ng ermita isang gabi at sinusubukang ipaubos ang paninda bago umuwi sa maliit na apartment na inuupahan niya. Nagulat nga siya nang may isang babaeng sumulpot sa harap niya. Kuya! Ani nga ng babae. Napahinto si Derek sa pagbabike. Miss, bakit naman bigla-bigla ka nalang sumusulpot? Tinitigan nga ni Jeric ang dalaga. Maganda ito kahit madungis. Maamo ang mukha. May kapayatan ng katawan at matangkad. Tila ba hinang-hinang na nga ito at hinihingal na nga rin na parang tumakbo ng ilang kilometro. Pasensya na. Hawak-hawak nga ng babae ang kanyang mga tuhod at hinahabol nga ang hininga. Ano bang nangyari sa'yo? Para ka namang hinahabol ng multo. Saad nga ni Jeric. Kuya, pwede bang matikman niya ang balls mo? Ang fishballs mo pala. Sus Mariosep kang babae ka. Akala ko kung ano ang ibig mong sabihin eh. O meron pa naman dito, pisa 2. Saad nga ni Jeric. Tumayo ng tuwid ang dalagang nagngangalang si Janela. Ang problema kasi wala akong kapera-pera eh. Nasnatchan kasi ako kanina. Nagumpisang mangilid ang luha niya. Si Jeric naman ay kunot noong pinunood ang babae. Nagsasabi ba siya ng totoo o modus lang ito ng masamang loob? Ani nga ni Jeric sa isip niya. Tagasan ka ba? Bakit hindi ka na lang muna umuwi sa inyo? Tanong nga ni Jeric kay Janela. Taga malayong probinsya po ako eh, Kuyang Pogi. Naglayas ako sa bahay ng tiyahin kong mapagmalupit. Ganun ba? O siya teka, at doon ka sa gilid ng kalsada itatabi ko lang tong bike ko. Huwag kang magalala. Marami naman akong naibentang fishball kanina. Kaya ibibigay ko na sa'yo ang kalahati ng kinita ko ngayong araw. Saka ito ang fishball na hinihingi mo. Alam kong gutom na gutom ka na. Itong fishball na paninda ko lang ang pwede kong ibigay sa'yo Hindi pwede ang ibang balls ko. Naku, virgin pa ako. Nilalaan ko to para sa mapapangasawa ko. Natawa na nga lamang si Janela sa sinabi ni Jeric. Sabihin ba naman kasi niya na kung pwede bang matikman ang balls ng lalaki? Si kuya naman mapagbiro. Nagkamali lang ako ng pagkakasabi kanina. Hindi ko naman gustong matikman ang balls mo. Hay nako, tama na nga yan. Siya, sige, mauuna na ako. Paalam nga ni Jeric. O sige kuya, salamat ha. Pagpalain ka sana ni Lord. Nagsimula na ngang magpedal palayo si Jeric. Habang papalayo nga si Jeric, ay hindi niya maiwasang isipin ang kagandahan ng dalaga. Kahit pamarungis ito, ay kita pa rin ang pagkinang ng mga mata. Tila ba hindi ito nawawalan ng pag-asa sa buhay, kahit na mukhang naghihirap nga ito sa buhay niya ngayon. Kung mas maayos lang sana ang trabaho ko, ay baka inalok ko na patuloyin muna siya sa bahay hanggang sa makahanap siya ng trabaho at makabangon. Kaso kahit sarili ko nga medyo hirap pa akong buhayin. Ay nako Jeric, ano ba naman tong iniisip mo? Bakit mo naman patitirahin sa bahay mo ang isang dalaga? Baka kung ano pang isipin nun, o kaya pag-isipan ng hindi maganda ng mga kapitbahay. Ipinilig nga ni Jeric ang ulo at nagpatuloy nga sa pagpepedal. Magkikita pa kaya kami ulit? Sana. Ani nga ni Jeric sa isip. Tinanaw naman siya ni Janela habang papalayo nga. Hanggang sa hindi na nga abot ng mga mata ni Janela ang bike ni Jeric. Hindi ko makakalimutan ang balls mo. Ang kabutihan mo pala. Balang araw hahanapin kita at magpapasalamat ako ng mas maayos. Si Janela ay 24 anyos na nga, nandalagang galing sa Batanes. Kaluluwas lang niya sa Maynila pero nasnatchan siya kanina habang naghahanap ng matutuluyan sana pansamantala. Sinubukan niyang habulin ng snatcher pero hindi na nga niya ito naabutan. Pagod at gutom nga ang inabot niya sa halip na swerte na nga siyang sinabi ng manghuhula na tumingin ng palad niya sa Batanes.
Kung bakit ba naman kasi naniwala ako at umasa sa isang hula. Hay nako, kung hindi naawa yung lalaking nagtitinda ng fishball, paniguradong nangangatog na ako sa gutom at wala akong maski piso ngayon. Hay, buti na lang at may mabuting puso pa rin naman pala dito sa Maynila. Samantala habang kumakain ng fishball, ay patuloy na naglakad nga si Janela. Hindi niya namalayan ang paparating na sasakyan. Isang nakakabinging busina ang kumuha sa atensyon niya. Ngunit huli na nga ang lahat. Nasilaw nga si Janela sa lakas ng ilaw at wala ng panahon para umiwas siya sa sasakyan. Makalipas ang ilang taon, nasa opisina si Janela ng branch ng restaurant nila nang makatanggap nga siya ng tawag galing sa isa sa mga tauhan nila. Hello? Ma'am, nakita na po namin ang pinapahanap nyo. Binitawan nga ni Janela ang hawak na ballpen at tinuon ang buong atensyon sa tawag. Sa wakas, nasan siya? Nandito siya sa harap ng simbahan. Hindi kalayuan sa restaurant, ma'am. Isasend ko ang address ng sa driver nyo. Okay, huwag niyong hahayaang mawala siya sa paningin nyo. Kundi mamawalan kayo ng paningin, ha? Ani nga ni Janela na may boses pa nga na tila nananakot. Astigin talaga. Si ma'am naman talaga mapagbiro pa. Natatawang sagot nga ng tauhan sa kabilang linya. Matapos ang tawag, agad na lumabas ng opisina si Janela. Masaya naman siyang binati ng mga empleyado ng branch na binisita nga niya ngayong araw. Mabait kasing amo si Janela kaya naman kinagigiliwan siya ng lahat ng mga empleyado. Ilang sandali pa, ay huminto na nga ang itim na BMW sa harap ng simbahan. Agad na nakuha nito ang atensyon ni Jeric na nagtitinda ng fishball sa tapat. Ang gara naman ng sasakyang to, manghang sabi nga niya sa isip. Lumabas nga sa kotse ang isang dalaga na may maayos na pananamit. Mukhang mayaman ito dahil tila mamahalin ng suot nitong napakagandang bestida. Maganda ito at tila maamong anghel na kabababalang galing langit. Lumapit nga ito sa kanya. Magandang umaga. Bibili ho ba kayo ng fishball? Tanong nga ni Jeric sa kaharap. May nakahandang ngiti sa kanyang mga labi, gaya nga ng dati. Kahit na mukhang gusgusin o alta ang nakakasalamuhan niya, pantay-pantay ang respeto ni Jeric sa mga to. Hindi niyo po ba ako natatandaan? Tanong nga ni Janela. Tinitigan nga ni Jeric ang mukha ng dalaga at pilit na inaalala kung nakita na ba niya ito dati pero hindi niya talaga matandaan eh. Kumpara sa una nilang pagkikita, bihis na kasi si Janela kaya naman mas lalong hindi nakilala ni Jeric ang dalaga. Pasensya na po, pero parang ngayon lang kita nakita rito eh. Anya, napakamot pa nga ng batok. Posible ba naman ang ganitong kagandang babae ay makakalimutan niya? Yun ngang gusgusing babae na nakilala niya noon, hanggang ngayon iniisip niya pa rin eh. Napangiti naman si Janela. Kung sa bagay, napakalayo nga naman ng itsura at ayos ko dati kaysa nung unang tayong nakita. Ako po yung babaeng gusgusin na binigyan niya dati ng balls. Fishball at kalahati ng kinita niyo ng araw na yun. Ako po yung tinulungan niyo. Tila nagliwanag nga ang mukha ni Jeric. Yung babaeng maganda pero madungis? Ikaw yun? Hindi makapaniwala nga si Jeric. Ayos asensado ka na pala. Hindi naman, nasagasaan ako ng gabing yun. Ano ka mo? Kailangan ko lang palang masagasaan para umasenso. Pagbibirong sagot pa nga nito kay Jeric. Hindi, biro lang. Mabuti naman at maayos ang lagay mo. May tumulong din kasi sa akin yung may-ari ng kotseng nakabangga sa akin, si Don Rafael. Inampon niya ako, kaya heto na ang buhay ko ngayon. Mabuti naman kung ganun. Nakangiting sabi nga ni Jeric. Ano palang ginagawa mo dito? Magsisimba ka ba? Hindi, ikaw talagang sadya ko. Matagal na kasi kitang pinahahanap. Siya nga pala, ako si Janela. Ikaw si Jeric, hindi ba? Diretsong tanong na nga ni Janela. Oo, Jeric ang pangalan ko. Ako? Pinapahanap mo? Bakit naman? Tanong pa nga ni Jeric. Kumunot ang makapal na kilay ni Jeric sa sinabi ni Janela. Siyempre, nandito ako para magpasalamat.
at bumawi sa tulong na binigay mo noon. Naitaas nga ni Jeric ang sandok na hawak at ikinaway nga niya pareho ang kamay sabay iling. Nako, hindi mo na kailangan gawin yun. Nakapagpasalamat ka naman na noon eh. Nako, hindi ako papayag na ganun-ganun lang ang pasasalamat ko. Napakalaking tulong kaya para sa akin ang ginawa mo ng gabing yun. Kaya naman tutulungan din kita. Alam mo namang ginawa ko naman yun dahil yun ang tamang gawin. At hindi naman ako nag-e-expect ng kahit na anong kapalit. Hindi naman yun utang na kailangan mong bayaran. Saad pa nga ni Jeric. Basta tutulungan kita. Pilit nga ni Janela. Kung bibigyan mo ako ng pera, wag na lang. Hindi ko matatanggap. Napangiti nga si Janela. Alam ko. Alam mo? So, paano mo ako matutulungan kung ganun? Takang tanong nga ni Jeric. Naisip ko na rin na hindi ka tatanggap ng pera galing sa akin. Kaya nag-isip ako ng ibang paraan para matulungan ka. Gaya ng pag-aalok ng trabaho kung gusto mo. Saad nga ni Janela. Ang pag-aalok ng trabaho sa kanilang restaurant ang isa sa pinakamagandang paraan na naisip ni Janela para magbigay ng oportunidad kay Jeric na magkaroon ng maayos na mapagkukunan ng kita. Isang hakbang ito patungo sa mas maayos na buhay. Sa totoo lang, gusto nga sana ni Janela na gawin itong manager ng isa sa mga restaurants nila pero baka hindi ito tanggapin ni Jeric. Namilog ang mga mata ni Jeric. Trabaho? Talaga? Anong klaseng trabaho? Gagawin kitang manager ng isa sa mga restaurant namin. Bumagsak ang balikat ni Jeric. Ay naku, hindi naman ako nakapagtapos ng kolehiyo eh. Hindi ako qualified sa ganyang trabaho at ayokong pag-usapan ng mga tao. Baka ichismis ako at sabihin pang sumisip-sip lang ako kaya naging manager ako. Napatawa nga si Janela ng bahagya. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Basta, ang mahalaga, umusad ka at nakuha mo naman yan sa marangal. Dahil gumawa ka ng kabutihan, di kabutihan din ang babalik sa'yo. Umiling pa rin si Jeric. Hindi na Janela, salamat na lang. Akma nga alis na nga si Jeric, pero pinigilan nga siya ni Janela. Teka lang naman, kung ayaw mo maging manager, edi ikaw nang mamili kung anong trabahong gusto mo na pasukan sa restaurant ko. Huminto nga si Jeric sa pagpedal at hinawakan nga ang baba na parang nag-iisip. Ayoko naman na bitawan ang pagtitinda ng fishball at ito kasi yung bumuhay sa akin ng ilang taon eh. Pwede siguro akong magtrabaho sa restaurant mo bilang part-time waiter. Napatawang-tawa na nga lamang si Janela. Sige, kung yan ang desisyon mo, kung dyan ka komportable. Pwede ka na magsimula kung kailan mo gusto. Nagpalitan nga ng numero ang dalawa at ibinigay nga ni Janela ang address ng restaurant niya kay Jeric. Pagkatapos ay inumang na nga niya ang kamay para makipagkamay dito. Congratulations, you're hired! Saad pa nga nito. Parehas silang natawa ni Jeric pero tinanggap naman ito ng binata. Yun nga lang parehas nga silang nakaramdam ng parang pagkakuryente. Mabilis nga na nagbitaw ang dalawa at nahihiyang nag-iwas ng tingin. Medyo namula ang mga mata at pisngi ni Janela. Abot-abot ang dasal niya na sana hindi napansin yun ni Jeric. Tumikim naman si Jeric para may tago ang kakaibang naramdaman niya nang magdampi nga ang mga palad nilang dalawa ni Janela. Baka gusto mo ulit ng fishball ko. Napangiti na nga lamang si Janela at tumango. Salamat. Fishball wag yung balls mo. Saad pa nga nito at natawa nga silang dalawa. Habang kumakain ng fish balls, ay nagkwentuhan pa nga ang dalawa tungkol sa kanilang mga buhay. Kinabukasan agad ay pumasok na nga si Jeric sa restaurant. Sa unang araw niya pa lang, bilang part-time waiter sa restaurant ni Janela, ay napansin na agad ang kagwapuhan niya ng mga empleyadong babae. Panay ang bulungan ng mga to at para bang kinikilig pa. Halos magtulakan pa nga ang mga to nang magpakilala nga ang lalaki. Jeric, napakagwapo mo naman. May girlfriend ka na ba? Diretsahang tanong pa nga ni Minda. Nasa 30 na nga ang edad nito. Wala pang asawa pero mayroong anak. Naku, wala pa sa isip kong pag-girlfriend. Nakangiting sagot nga ni Jeric. Nagtilian naman ang mga babae sa sagot ni Jeric. Dahil na nga rin sa gwapong mukha ni Jeric, madaming napapalingon sa kanya. Mapa-empleyado man o customer.
Ngunit hindi lamang ito ang napapansin sa kanya, kundi ang kanyang pagiging maginoo at magiliw nga na personalidad. Sa paglipas ng mga araw ay isa-isa nga niyang kinilala ang kanyang mga bagong kasamahan at sa bawat pagkilala, hindi maiiwasang mapansin ang mga kilig na mga reaksyon ng mga babaeng nakakasalamuhan niya. Hindi rin nakaligtaan ni Jeric na magbigay ng mga magiliw ng ngiti sa bawat pumapasok at lumalabas ng restaurant. Nang mapansin nga ni Janela ang mga positibong epekto ni Jeric sa kanyang mga empleyado at maging sa mga customer, napagtanto nga niyang magandang ideya ito para sa negosyo. Isang araw habang siya ay nagmamasid mula sa kanyang opisina, nagdesisyon nga siyang ipatawag nga si Jeric para kausapin ito. "Ma'am, pinatatawag daw ho kayo," ani nga ni Jeric. "Jeric, napansin ko magandang epekto simula nung nagsimula ka magtrabaho dito. Salamat sa iyong dedikasyon sa trabaho ha." Napakamot nga sa batok si Jeric. "Salamat po ma'am, ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko at tingin ko wala namang espesyal sa ginagawa ko." Nagkibit balikat nga si Janela. "Mukhang hindi ka lang sa pagsaserve magaling dahil sa pakikisama mo rin sa iba. Naisip kong mainam na gawin kitang head waiter. Anong masasabi mo?" Gulat man, ay halatang masaya nga si Jeric sa narinig na balita. "Maraming salamat po ma'am, hindi ko po kayo bibiguin." Sa mga sumunod na linggo, mas pinagbuti pa nga ni Jeric ang kanyang trabaho. "Jeric, bakit hindi mo subukan na magpalipat sa kusina? Kahit magumpisa ka lang bilang alalay muna ni chef." Tanungan ni isa sa mga waiters na si Jack. "Oo nga Jeric, nasubukan namin ang luto mo nung nakaraang nagkasiyahan tayo sa inyo. Ang masasabi ko, magaling kang magluto." Puri nga ng may edad na chef na si Michael. "Nako chef, salamat sa papuri pero parang nakakahiya naman ho atang magdemand sa boss natin." "Anong nakakahiya?" Biglang singit naman ni Janela na kararating lang. Narinig nga niya ang usapan ng mga ito at natutuwa nga siyang malaman na napansin ng mga kapwa-empleyado ni Jeric ang husay niya sa pagluluto. Ibig sabihin, kung tumaas man ang posisyon nito sa restaurant, ay walang makakapagsabi ng hindi maganda. "Good morning ma'am. Ang sinasabi nga po namin dito kay Jeric magpalipat nga po siya sa kusina para matuto siya kay chef sa pagluluto at mas mahasa pa ang meron nang ang kakayahan niya." Ani pa nga ni Jack. "Ano sa palagay niyo chef?" Tanong naman ni Janela. "Sang-ayon ako kay Jack ma'am." Tumango-tango nga si Janela bago tumingin nga kay Jeric na nakatitig lang sa dalaga. Ang sabi ng mga katrabaho niya, naglilibot-libot ang dalaga sa bawat branch ng restaurant nito para mag-observe. Ang nakakapagtaka ay halos dito na nga sa branch nila ito namamalagi nitong mga nakaraang araw. "Huy Jeric, natulala ka dyan?" "Ha? Sorry ma'am, may naisip lang. May sinasabi po ba kayo?" Ang sabi ko, total payag naman si chef. Mukhang magandang idea naman na ilagay kita sa kusina para matrain ka namin. Matrain ka niya. Sigurado ho ba kayong okay lang yun? Tanong pa nga ni Jeric. "Aba oo naman. Kung ganun maraming salamat po talaga." Nang inanunsyo na nga ni Janela sa restaurant na ililipat na nga si Jeric sa kusina at doon itetrain ng kanilang chef, ay nagreklamo pa nga ang ilang mga babaeng waitress. "Paano ba yan? Hindi namin siya masisilayan ng buong araw. Sayang naman kung nakatago lang sa kusina ang kagwapuhan niya." Noong una pa man, ay nakakarinig na nga si Janela ng mga ganitong usapan, kaya nga ginawa niyang head waiter si Jeric. Pero ngayon lang siya nakaramdam ng pagkairita sa mga naririnig sa mga babae sa hindi niya malamang dahilan. Buti na lang pala at inilagay ko na siya sa kusina. Baka kung sino-sino pa ang mga babaeng umaaligis sa kanya araw-araw na hindi ko nakikita lalo na kapag wala ako dito sa branch. Sa isip pa nga ni Janela na ikinagulat niya. "Teka, bakit parang tunog nagsiselos naman ako? Nagsiselos ba ako? Hindi Kontra na nga lamang ng babae sa sariling isip. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Napansin nga ni Jeric ang pagkakatulala ni Janela. Kunot na kunot nga ang noon nito at parang may kaaway sa isip. "Ma'am," napapitlag nga si Janela. Hindi ako nagsiselos." Wala sa sariling nabigkas tuloy ni Janela. "Po, nagsiselos saan?" Takang ani tuloy ni Jeric.
Nang mapagtanto nga ni Janela na malakas niyang nasabi ito, ay agad na mula ang mukha niya. Mabilis siyang naglakad palayo at pumasok nga sa kanyang opisina tsaka yun nilak. Ano ka ba naman, Janela? Kastigo nga niya sa sarili habang hawak ang dibdib. Dinadama ang lakas ng tibok ng puso niya. Habang tumatagal, na nakakasalamuha nga ni Janela sa Jeric, ay lalong lumalalim ang kakaibang damdamin na nabubuhay sa puso niya. Hindi tuloy niya alam kung gusto ba niyang iwasan ang binata o gusto niyang titigan na nga lamang ito buong araw. Napapadalas nga ang pamamalagi nga niya sa branch nila dito kahit na nga may mga ibang branch na kailangan nga niyang bisitahin. Kaya naman 1 linggo nga siyang nawala at hindi nga nakita si Jeric. Ngayon na lang ulit siya nakabisita at nang hapon na nga habang nag-aayos ng kanyang gamit matapos ang mahabang araw sa restaurant, kumatok si Jeric sa opisina niya at pumasok ito ng nakangiti. Ma'am, pwede ka bang maistorbo sandali? Mayroon akong gustong ipatikim sa'yo. Napapapalakpak pa nga sa loob si Janela. Habang kinakabahan at excited pero hindi niya iyon ipinakita. Hindi ba sabi ko Janela na lang ang itawag mo sa akin? Oo nga po pala, pasensya na Janela. Ani nga ni Jeric. Nahihiya kasi siyang kausapin ng kaswalang dalaga lalo na at amo nga niya ito. O diba? Mas okay pakinggan. Para namang kasing tanda mo ko kapag mamang tawag mo sa akin. Sige, kung talagang ayos lang sa'yo, lagi na lang kitang tatawagin Janela. Saad na nga lamang ng lalaki. O siya, tara na sa kusina nang matikman ko ang gusto mong ipatikim sa akin. Saad naman ni Janela. Nauna nang naglakad palabas ang opisina si Jeric at sumunod naman si Janela sa kanya patungo sa kusina. Sumalubong naman sa kanilang mabangong aroma ng pagkaing niluto ni Jeric. Ang bango dito sa kusina, Jeric. Ano bang niluto mo? Tanong nga ni Janela. Janela, sinubukan kong magluto ng isang espesyal na putahe. Gusto ko sanang ikaw ang unang tumikim. Talaga? Bakit naman ako ang dapat mauna? Tanong nga ni Janela na parang lumakas nga ang kabog ng dibdib. Syempre, ikaw naman ang kauna-unahang naniwala sa kakayahan ko. Biruin mo dati, tagatinda lang ako ng fishball, naging waiter, head waiter tapos ngayon tinatrain na ako para maging cook sa kusina. Napangiti nga si Janela nang mapansin ang kislap sa mga mata ni Jeric. Halatang masaya ito sa nangyari sa buhay niya. Ano ka ba? Konting push lang naman ang ginawa ko eh. Ikaw na ang dahilan ng lahat ng magagandang nangyari ngayon sa buhay mo. Masipag ka at mabuting tao kaya naman deserve mo ang mga biyayang natatanggap mo. Maraming salamat talaga sa tiwala, Janela. Tila madamdaming saad nga ng lalaki. Hay nako, tama na nga. Patingin na ako ng niluto mo. Saad naman ni Janela. Kay Jeric, hinain na nga ni Jeric ang isang plato ng seafood pasta na niluto niya. Alam ko kasing mahilig ka sa pasta kaya ito ang una kong inaral. Nakaramdam nga si Janela nang kilig ngunit sinupil niya ito. Wow, Jeric, mukhang masarap yan ah. Oo naman oh, ginawa ko yan ng may pagmamahal. Galing sa puso. Wala sa loob pa nga nasabi ni Jeric na ikinagulat ni Janela. Ha? Wala. Tikman mo na, dali. Sabihin mo kung masarap o hindi. Huwag kang magsisinungaling para lang hindi ako masaktan ah. Kailangan kong malaman ng totoo para ma-improve ko sa susunod. Tumango-tango nga si Janela. Oo naman. Habang kumakain nga si Janela, hindi maiwasan ni Jeric na titigan ang maganda nitong mukha. Sa totoo lang ay umiibig na nga siya sa dalaga pero pinipigilan niya ang damdamin dahil hindi naman sila bagay na dalawa. Mayaman ito at hamak na empleyado lang siya. Paano naman siya nitong mapapansin? O Jeric, parang may gustong sabihin ng mga mata mo ah. Ano bang iniisip mo? Puna pa nga ni Janela dito. Nag-iwas naman ng tingin si Jeric. Wala naman, kinakabahan lang ako kasi wala kang reaksyon. Sigurado ka? Wala sa loob ngang dumampot si Jeric ng tissue at pinunasan pa nga ang gilid ng labi ni Janela na may sauce ng pasta. Napapitlag naman sa gulat si Janela. Maging si Jeric mismo. Tumikhim ang binata at tinuro nga ang gilid ng labi. May dumi kasi. Pasensya na, makalat ako kumain. Tumawa nga si Janela. So anong masasabi mo sa niluto ko? Tanong nga ni Jeric. Wala na akong masabi, Jeric. Masarap ang luto mo. Pwede ka na nga maging chef eh.
2 thumbs up pa nga si Janela habang nakangiti. Sus, binobola mo lang ako eh. Mabilis nga na umiling si Janela. Hindi ano bang tawag mo dito? Ipapasama ko sa menu at sigurado akong magiging mabenta to. Naku, sobra na ang pambobola mo. Baka mahalikan kita. Baka lumaki na ang ulo ko niyan. Sabi pa nga ni Jeric. Parang mas gusto ko yung unang sinabi mo. Pabulong pa nga na sagot. Nang pilya rin si Janela. Ano ka mo? Takang tanong nga ni Jeric. Wala, ang sabi ko pagsaluhan na natin tong luto mo. Nasa kwarto nga si Janela mag-isa. Matapos ang isang nakakapagod na araw sa restaurant, mula nang nasa biyahe nga siya. Hanggang sa pabagsak na pahiga sa kama, hindi na nga nawaglit sa isip niya si Jeric. Kakaibang nararamdaman niya para sa binata lalo na noong hapong pinatikim nga siya nito ng luto nitong pasta. Wala ba siyang hindi alam gawin? Wala bang pangit sa pagkatao niya? Reklamo nga ni Janela. Naaalala nga ni Janela ang makisig na mukha ni Jeric at ang perpekto nitong ngiti. Ay naku, bakit napaka-perpekto naman kasi niya? Delikado ang pulso ko nito. Janela, umayos ka. Hinanap mo siya para tulungan, hindi para kalandian. Baka isipin ng tao, bantay sa lakay ka pa. Saad pa nga ng babae. Lord, anong gagawin ko? Talagang mahal ko na po ata talaga si Jeric. Saad pa nga nito. Dahil sa naisip ay kinuha nga ni Janela ang unan at kinulong nga doon ng isang malakas na tili. Paano naman si Jeric? Anong nararamdaman niya? Gusto rin niya kaya ako kahit papano? Baka utang na loob lang ang nararamdaman niya kaya mabait siya sa akin. Ay nako Janela, itulog mo na nga yan. Samantala si Jeric naman ay tahimik na nga na nag-iisip sa kanyang maliit na apartment. Gaya ni Janela ay inaalala din niya ang eksena sa kusina. Ang magandang mukha ng dalaga at ang pagkagiliw nga nito sa niluto niya kahit na simpleng pasta lang ito. Lalong lumalalim ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Janela. Napabuntong hininga si Jeric. Hindi ito dapat mangyari. Magkaibang mundo namin. Ako simpleng empleyado lang. Tapos siya, amo ko. Pero anong gagawin ko? Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang nararamdaman ko para kay Janela. Hanggang kailan ko may tatago to? Balang araw, Janela, magkakaroon din ako ng lakas ng loob na aminin sa iyo ang nararamdaman ko. Balang araw, magiging karapat dapat din akong tumayo sa harap mo at sabihing mahal kita. Gagawin ko ang lahat para maging deserve kita. Sana hindi maging huli ang lahat. Saad pa nga nito? Tuloy-tuloy nga ang swerte ni Jeric. Tinutuo nga ni Janela ang sinabi nito na isasama sa menu ang recipe ni Jeric na siyang ikinatuwa sa awa ng Diyos at sa kanyang dedikasyon na gustuhan ito ng mga parokyano ng restaurant. Jeric, napakaswerte natin na ang seafood pasta mo ay sobrang pumatok sa restaurant natin. Napakarami ngayong gustong tikman ng putahe mo. Masayang papuri nga ng chef na si Michael. Naku chef, salamat po sabi nga ni Jeric. Kaya nga napagdesisyonan namin na bigyan ka ng scholarship para makapag-aral ka at maging isang ganap na chef. Excited pa nga na sabi ni Janela. Janela, hindi na kailangan. Masaya na akong maging alalay ni chef sa kusina. Pagtanggi nga ni Jeric. Ano ka ba naman Jeric? Huwag ka nang tumanggi. Kinausap na ako ni Janela tungkol dyan. At sang-ayon ako sa gusto niyang mangyari. Pero parang sobra-sobra na atang tulong mo. Huwag mo nang isipin yan Jeric. May talento ka at nakita namin ang dedikasyon mo at kasipagan. Kung matatapos ka ng culinary arts ay magiging ganap na chef ka na nga. Tiyak na, mas marami kang magagawa para sa restaurant ko. Baka sa hinaharap, mas marami pang bagong putahe na magugustuhan ng maraming tao. Hindi ko ito ginagawa lang dahil tumatanaw ako ng utang na loob sa'yo. Isipin mo na lang na investment ko ito para sa negosyo ko. Pagkumbinsi nga ni Janela kay Jeric. Saglit na tumahimik si Jeric. Pinag-iisipang mabuti ang sinabi ni Janela. May punto ka, pero saan ko kukunin ng oras para mag-aral? Abala na ako sa trabaho. Ngumiti naman si Janela. Napagplanuhan na nga niya kasi ang lahat. Naisip ko na yan, Jeric. Habang nag-aaral ka, pwede mong bawasan muna ang oras mo sa pagpasok dito sa trabaho. At kung kailangan mong umabsent, magsabi ka lang. Talaga? Hindi ba masyado na atang special treatment yan? Hindi naman ako ganun kaabusado. Tumawa nga si Janela maging si Michael. Ano ka ba naman, Jeric? Kita naming lahat ang husay mo.
Wala dito maski isang nag-iisip ng masama. Ang mga babaeng empleyado nga dito talagang gusto kang bigyan ng special treatment. Iba talaga kapag wapings. Saad nga ni Michael. Tama. Hindi naman ako mag-aaksaya ng pera at panahon kung hindi ka makakabuti sa negosyo. Ani pa nga ni Janela. Napatitig nga si Jerry kay Janela at Michael. Ganyan ba kalaki ang tiwala ninyo sa kakayahan ko, Janela, chef? Sabay na tumango ang dalawa. Jeric, simula pa lang to. Alam ko na may malaking potensyal ka pa bilang isang chef. Itataya ko ang pangalan ko para dyan. At sa pag-aaral mo, mas marami ka pang matututunan na makakatulong sa negosyo. Ani nga ni Michael. Tignan mo si chef na mismo ang nagsabi. Nakangiting sabi nga ni Janela. Sa wakas ay tumango na nga si Jeric. Sige Janela, pumapayag na ako, mag-aaral ako ng culinary arts. Pero mayroon akong isang kondisyon. Saad pa nga ni Jeric. Kumunot ang noo ni Janela. Ano namang kondisyon yan? Simple lang. Tuwing makakagawa ko ng bagong recipe, ikaw ang unang titikim. Sagot nga ni Jeric na parang sobrang lalim nga ng tingin sa babae. Natawa si Janela at pinamulhan pa nga ng pisngi. Akala ko naman kung ano na. Sige deal. Ako na ang unang titikim ng mga luto mo. Deal. Masayang-masaya si Jeric sa nangyayari sa kanyang buhay. At ang lahat ng ito ay hindi nga magiging posible kung dahil kay Janela ang babaeng pinakamamahal niya. Isang araw, sa wakas ay nagkaroon na nga ng lakas ng loob si Jeric na umamin kay Janela. Tahimik na ang restaurant at lahat ng mga empleyado ay nag-uwian na nga, maliban kay Jeric at kay Janela. Habang nag-aayos ng kanyang sorpresang candlelight dinner, ay nagpa-practice pa nga si Jeric ng kanyang mga sasabihin kay Janela. Janela, meron akong espesyal na sorpresa para sa'yo. Pwede mo bang samahan? Teka, ang pangit naman nata ng tunog nun. Samahan saan? Saad pa nga niya. Janela, may inihanda akong sorpresang dinner para sa'yo. Nick, sorpresa nga, bakit sinabing dinner? Hay nako Jeric. Kastigo nga niya sa sarili habang napapakamot pa nga. May minsan naman kasi ay hindi pa naranasan ni Jeric na manligaw kaya hindi niya alam kung paano sasabihin kay Janela ang nilalaman ng puso niya. Dumagdag pa nga, sa kaba niya ang idea na baka magalit ito at isiping sinasamantala niya ang kabaitan nito. Nasa labas na nga ng opisina ni Janela si Jeric at patuloy pa nga rin sa pag-iensayo nang biglang bumukas nga ang pinto. Janela, pwede ba kitang? Pwede nga no. Biglang saad nga ng isang boses. Maging girlfriend? Dugtong pa nga ng boses na yon. Ha? Parehas ngang nagulat sina Janela at Jeric sa sinabi ng binata. Hindi niya akalaing bubukas ang pinto at bubungad nga si Janela. Hindi malaman ni Jeric kung ano ang unang gagawin. Ni hindi nga niya maibaba ang nakataas na kamuong ipangkakatok sana sa pinto na ngayon ay nakatapat na nga sa mukha ni Janela. Susuntukin mo ba ako? Pilit na itinago nga ni Janela ang kilig na nararamdaman niya. Pulang-pula na parang kamatis ang kanyang mukha pero nagawa pa nga niyang magbiro. Noon lang ibinaba ni Jeric ang kanyang kamay. Hindi, sorry. Pero ano bang sinasabi mo? Ikaw gusto mo pala akong maging girlfriend. Nagiwas nga ng tingin sa Janela. Namumula pa rin dahil sa halong kilig at kaba. Ano ba to? Nakakainis naman. Nasira yung pinagplanuhan ko. Napakamot na nga lamang ng ulo si Jeric. Ano ba ang meron? Imbes na sumagot nga ay hinawakan na nga lamang ni Jeric ang braso ni Janela at tinakay ito hanggang sa lamesa na inihanda nga niya para dito. Namangha naman si Janela sa romantikong setup nito. Jeric, anong ibig sabihin nito? Tanong nga niya. Nagustuhan mo ba? Pinagipunan nga ni Jeric mula sa pagkain, wine, at bulaklak na inihanda niya para sa espesyal na gabing ito. Grabe, hindi ako makapaniwala na ginawa mo to. Para sa akin ba talaga to? Tanong nga ni Janela. Oo. Pinaghila nga ng upaan ni Jeric ang dalaga. Lahat to pinaghandaan ko dahil may importante akong sasabihin sa'yo. Dire-diretsyong saad na nga niya. Wala na siyang pakialam sa kabang nararamdaman niya. Ano naman yun? Halos tumalon na nga ang puso ni Janela sa kaba. Naupo na nga rin si Jeric at marahang tinitigan nga si Janela. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Janela, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ko man sinasadya. Unti-unting nahulog ang loob ko sa'yo. Hindi mo naman ako
Masisisi dahil wala kang katangian na hindi ka gusto-gusto. Maganda ka at busila kang kalooban mo. Kahit na nagtagumpay ka sa buhay na natiling nakatapak ang mga paa mo sa lupa. Alam ko na hamak na kusinero lang ako ngayon at hindi ko sinasabing sumuwal ka sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita at nakahanda akong gawin ang lahat para sa'yo. Magsusumikap ako para makaangat sa buhay at bumagay sa'yo. Magiging karapat-dapat ako para maging nobyo mo. Nagsusumigaw na nga ang isip ni Janela na sabihin ng dalaga na mahal nga niya rin si Jeric pero nanatili lamang siyang tahimik. Siyempre dapat talagang Pilipina tayo. Hanya sa isip. Ikaw ang nagbibigay kulay sa buhay ko, Janela. Gusto ko sanang manligaw kung papayag ka. Jeric, alam mo bang hindi ko rin maikakailan na meron ding nararamdaman ng puso ko para sa'yo? Pero hindi ko alam kung paano ko ito ipapakita. Gusto sana itong sabihin ni Janela pero naisip nga niyang masyado pang maaga. Kaya sa halip na nga ay kalmadong sabi niya, kung ligaw lang, sige, papayag ako. Patunayan mo. Masayang-masaya naman si Jeric sa narinig. Talaga, Janela? Oo, patunayan mo muna na karapat-dapat ka sa matamis kong oo. Hindi lang sa material na bagay o estado sa buhay dapat i-base kung tama ba na sagutin kita. Ang mahalaga sa akin ay kung mamahalin mo ba ako at iingatan ng totoo. Wala namang kasing kaso kay Janela kung mayaman o mahirap ang mapapangasawa niya. Salamat, Janela, sa pagbibigay ng pagkakataon na mapatunayan kung totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Nakangiting saad nga ni Jeric. Shucks naman, huwag kang umiti ng ganyan baka masagot kita kaagad. Reklamo nga ni Janela sa kanyang isip. Isang tahimik na ngiti na nga lamang ang pinakita ng dalaga. Nang makita nga ni Jeric ang ngiti sa labi ni Janela, para bang nagkaroon nga siya ng mas malakas na kumpiyansa. Nag-umpisa nga na kumain ng dalawa at panakanakang nagkukwentuhan. Naging maugong ang usap-usapan tungkol sa nangyayari sa pagitan ni Jeric at Janela sa restaurant. Kapansin-pansin kasi ang namumuong pag-ibig sa pagitan nila. Minsan habang naglalakad si Jeric, papunta sa kusina na pagtripan nga siya ng mga katrabaho niyang gustong makiusyoso. May nararamdaman yata si Jeric kay Janela. Ano sa palagay mo? Tanong pa nga ni Michael kay Alex. Parang iba yung kilos ni Jeric nung mga nakarang araw. Baka may plano siyang ligawan si Janela. Kung hindi pa naliligaw, napahalakak pa nga si Michael. Parang tama ka, chef. Kaya pala mas nagiging close sila ni Janela. May mga pakulo pa nga na mga candlelight dinner setup si Jeric sa dining area ng isang gabi. Hoy Jeric, anong pinag-uusapan niyo dito? Ikaw, ano yan? Parang iba na ata ang kilos mo ngayon Hani pa nga ni Michael. Tumawa naman ang isa sa mga waiters na si Alex, na nakapalagay ang loob na nga rin ni Jeric. Oo nga, parang may baon kang love letter lagi. O kaya naman, bulaklak at tsokolate. Tigilan niyo na nga ako mga kaibigan, basta masaya lang. At umiibig. Saad pa nga ng sabay nila Michael at Alex at sabay pang natawa. Pati na rin si Jeric. Nagsitawanan nga silang tatlo. Sus, wag mo nang itanggi pa sa amin, Jeric. Halatang halata naman kung sino ang iniibig mo Bistado ka na, tol. Lahat kami dito maliban sa mga babaeng may crush sa'yo, hinihiling na sana nga magtagumpay ang panliligaw mo kay Janela. Paano niyo nalaman yan? Takang tanungan ni Jeric. Halatang halata naman sa sulyap mo. Huwag ka nang mag-alala. Lahat tayo pamilya dito at alam naming mabuti ang intensyon mo kay Janela. Ano man ang mangyari, nandito lang kami para sa'yo. Sad pa nga ni Michael. Paano ba yan, Jeric? Basta alam mo nang suportado ka namin sa nararamdaman mo kay Ma'am Janela. Ani nga ni Alex. Natahimik si Jeric ng mga ilang segundo pero pagkatapos ay tumawa na nga siya ng malakas. Maraming salamat mga kaibigan. Sana nga mapatunayan ko kay Janela na malinis ang hangarin ko. Panayang panunukso nga ng mga ito pero kahit na inaasar siya ng mga kaibigan niya nararamdaman niya ang suporta at pag-alala ng mga ito sa kanya at kay Janela. Pauwi na nga sana si Jeric na makita nga niya si Janela na papalapit nga sa kanya. Janela, gabi na. Hindi ka pa pala nakakauwi? Pauwi na rin ako, Jeric. Nakausap ko ang chef at iba pang mga katrabaho mo kanina. Alam mo ba kung ano ang sinabi nila? May ideya nga si Jeric pero tinanong pa rin niya. Anong sabi nila? Sinabi nila na suportado ka nila sa nararamdaman mo para sa akin at sana raw sagutin na kita. Matapos sabihin ito ay tumawa pa nga si Janela. Tumitig naman sa kanya si Jeric.
Buti at tumatawa ka. At bakit man hindi? Hindi ka ba naiirita sa mga biruan nila? Bakit naman ako maiirita? Wala naman silang sinabing masama. Masaya nga ako dahil imbes na maging problema, ay hindi nakaapekto ang panliligaw mo sa trabaho. Napangiti nga si Jeric. Salamat, Chanela, sa pagtanggap mo at pag-unawa. Mas lalo ata kitang minahal. Huwag kang mag-alala. Mas pagbubutihin ko pa ang trabaho at pati panliligaw sa'yo. May humintong puting Fortuner sa tapat ng restaurant kung saan nakatayo sila Jeric at Chanela. Bumaba dito si Paolo, ang negosyanteng manliligaw ni Chanela. Napairap naman ang dalaga. Ayaw na ayaw niya kasi. Sa ugali nito ngunit kahit ilang beses na nga niya itong binasted, ay ayaw siyang tantanan nito. Hay nako, nandito na naman siya. Tahimik na sana ang mundo ko eh. Bulungan ni Janela. Sino ba siya, Janela? Nakakunot noo nga na tanong ni Jeric. Si Paolo, manliligaw ko. Sagot ni Janela bago nga tuluyang makalapit ang pinaka nakakairitang taong kakilala niya. May karibal pala ako, ani ni Jeric. Good evening, beautiful. Bungad pa nga ni Paolo kay Janela. Sabay hawak sa kamay ng dalaga. Hinalikan nito ang likod ng palad ni Janela. Anong oras na, Paolo? Anong ginagawa mo dito? At kailan ka pa nakauwi? Tanong nga ni Janela. Hindi may kakailanginis nga siya sa binata. Mahangin kasi ito at matapobre. Kadarating ko lang galing London. At sa'yo ako dumiretso. Namiss kita eh. Ikaw ba namiss mo ko? Nandito ako para sunduin ka. Let's have a dinner together? Ani nga ni Paolo. Nakikita nga niya si Jeric pero hindi niya ito pinapansin na parabang wala nga itong kwentang dekorasyon. Gabi na masyado at isa pa, nagapunan na ako. Mabuti pa siguro na umuwi ka na lang. Saad nga ni Janela. Pero, mauna na ako, Janela. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Mabuti pa siguro magpahinga ka na agad. Ani nga ni Jeric. Hindi niya sinasadyang putulin ang salita ni Paolo ngunit ikinapikon yun ng huli. Abat sira ulo ko ah. Sino ka ba para sumingit sa usapan? Angil nga ni Paolo. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Eh kung may utak ka, maintindihan mong bastos ang sumingit sa usapan. Tumigil ka nga, Paolo. Inis na si tanga ni Janela. Jeric, sige na, umuwi ka na. Magkita na lang ulit tayo bukas pagpasok mo sa trabaho. Trabaho? Eh, empleyado ka lang naman pala dito eh. Bakit nakikialam ka? May gusto ka kay Janela? Tanong pa nga ni Paolo. Kay Jeric. Oo, diretsong sagot naman ni Jeric dahil wala namang masama doon at proud siya. Kahit kailan hindi niya itatanggi ang nararamdaman niya para sa dalaga. Nakakainsultong natawa nga ang isinagot nga ni Paolo sa kanya. Masyado ring mataas ang pangarap mo, boy ah. Nag-aasam ka siguro na magkaroon ng yaman ni Janela. Paolo, ano ba? Hinampas nga ni Janela sa dibdib si Paolo. Pinipigilan ito? Sa unti-unti nitong pagabante na para bang naghahamon ng away kay Jeric. Wala akong masamang intensyon kay Janela. Kalmadong sagot lamang ni Jeric. Walang masamang intensyon, pre. Kung talagang wala kang masamang intensyon, tigilan mo na si Janela. Hindi kayo bagay, hindi mo ba nahalata? Hindi mo ba nakikita? Mahal ko si Janela. Saad naman ni Jeric. Tinawanan ni Paolo si Jeric ng sarcastic at mapang-insulto pa rin. Mahal? Ano naman ang mapapala ni Janela sa pagmamahal mong yan? May pambibili ba yan? Baka kahit sa loob lang ng isang araw hindi mo pa mabuhay si Janela. Nag-igting nga ang panga ni Jeric. Alam kong mahirap lang ako at hindi karapat-dapat kay Janela. Oo, alam mo naman pala eh. Ano pang hinihintay mo? Huwag kang tumanga dito at umalis ka na. Or better yet, huwag ka nang babalik kahit bilang trabahador dito. Tantanan mo si Janela dahil wala ka namang aasahan sa kanya. Ako nga na milyonaryo na, sa akin ang lahat eh. Hindi pa rin ako sinasagot ni Janela, ikaw pa kaya? Mayabang na saad pa nga ni Paolo. Nakikita ko kung bakit hindi ka sinasagot ni Janela. Kalmado pa rin na sabi ni Jeric pero malaman ang kanyang mga sinasabi. Anong sabi mo? Masama ang ugali mo, mayabang ka at matapobre. Diretsahang sagot na nga ni Jeric. Abay, ang kapal din ang mukha mo, no? Susuntukin na nga sana ni Paolo si Jeric pero sumigaw si Janela. Tama na, Paolo. Tama na, sabi eh. Dumating ka lang, gumulo na ang mundo ko. Alam mo, tama naman si Jeric eh. Wala akong balak sagutin ka dahil sa ugali mo. Nakakalimutan mo atang galing ako sa hirap. Kung hindi ako inampon ni Papa, baka hanggang ngayon mahirap pa rin ako. At kung sakaling mahirap pa nga ako, babalingan mo man lang ba ako ng tingin? Ani nga ni Janela. Tumahimik si Paolo.
Hindi malaman ang isasagot. Kita mo na? Ismid nga ni Janela. Janela, let me explain. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Alam ko na ang sagot. Kung hindi ako mayaman ay baka hindi mo nga ako tignan. Pero hindi ako gaya mo, Paolo. Higit sa pisikal na kaanyuan at yaman. Tinitignan ko ang kalooban ng tao. Malayong malayo ang agwat niyo ni Jeric pagdating sa kabutihan ng puso. At alam mo kung sino ang masamang? Siya! Kung pagpipiliin ako sa pagitan yung dalawa, siya ang sasagutin ko, hindi ikaw. Hindi ko tipo ang mga mahangin na kagaya mo. Kasi kapag wala ka ng pera, wala ka ng pagkatao. Natameme nga si Paula sa sinabi ni Janela. Pero nang makabawi ay umismid nga siya. Seryoso ka? Ipagpapalit mo ako sa basurang to? Saad na naman. Ni Paolo, hindi kumibo si Jeric at tinanggap na nga lamang ang pang-iinsulto ni Paolo. Ayaw niya kasing makipag-away lalo na sa harap ni Janela. Bilang respeto na rin. Sa gulat niya ay hinawakan nga siya sa kamay ng dalaga. Napatingin siya sa mukha nito at nakitang taas noo itong nakatitig kay Paolo. Oo, pinipili ko siya. Pero hindi siya ang basura dito, Paolo. Kundi ikaw. Inis nang umisi si Paolo. Sana lang ay hindi mo pagsisihan ang desisyon mo. Sa oras na maubos ang pera mo, kakagastos sa lalaking yan. Hinigpitan nga ni Jeric ang hawak sa kamay ni Janela. Huwag kang mag-alala kay Janela. Hindi ko hahayaang maghirap siya. Gagawin ko ang lahat para patunayan na karapat dapat ako bilang nobyo niya. Wala akong pakialam sa opinion mo, pre. Janela, alis na muna ako. Tawagan mo ako kapag nagbago ng isip mo. Umalis na nga si Paula at naiwang tahimik ang dalawa. Hindi pa rin nagbibitiw ng kamay. Totoo bang? Tumikhim nga si Jeric. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Totoo bang pinipili mo ko? Si Janela naman ang tumikhim. Ikinubli nga niya ang kilig at hiyang nararamdaman. Ano ka ba naman? Siyempre sinabi ko lang yun para tumigil siya. Saad naman ni Janela. Dahil sa narinig ay akma na nga sanang pakakawalan nga ni Jeric ang kamay ni Janela. Pero wala nga sa loob. Mahinigpitan nga ni Janela ang hawak niya sa kamay ng binata. Bakit? Tanong nga ni Jeric. Hindi malaman ni Janela kung ano ang sasabihin. Sa huli ay binitawan na nga lamang niya ang kamay ni Jeric. Wala. Mag-ingat ka sa pag-uwi ah. Mauna ka nang umalis. Sabi naman ni Jeric. Tumango lamang ang babae. Medyo mabigat ang loob ni Janela. Akala kasi niya ay galit sa Jeric. O kaya naman ay nawalan ng gana matapos niyang sabihin na hindi totoo ang sinabi niya kay Paolo na pinipili na nga niya sa Jeric. Kaya naman ganoon na lang ang gulat niya nang magsalita ulit ito. Janela, pasensya ka na. Hindi pa ako susuko eh. Gagawin ko talaga ang best ko para piliin mo ko. Kinagat nga ni Janela ang pang-ibabang labi para supili ng ngiti. Tumango siya kay Jeric at nagpaalam. Mauna na ako, ingat ka sa pag-uwi. Good night. Ingat ka rin, good night. Pagsakay nga ni Janela ng sasakyan, doon niya na nga lamang nalabas ang kilig. Napatili nga siya at talaga namang abot tenga ang ngiti habang nagmamaneho pa uwi. Janela, nababaliw ka na talaga. Kinabukasan muling nistorbo nga ni Paolo ang maganda na sanang araw ni Janela. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Malamig nga na tugon ng babae. Flowers for you, my lady. Mayabang na naman nasabi ni Paolo. Hindi pa ba malinaw sa iyo ang sagot ko kagabi, Paolo? Irritable ang saad nga ni Janela. Janela, may pinapatanong si Chef. Napatigil nga sa sasabihin si Jeric nang makita na naman si Paolo. May bisita po pala kayo. Babalik na lang ako. It's good to see you again. Chef ka pala. May pangiinsultong bati pa nga ni Paolo. Hindi ako chef. Tinutulungan ko pala ang chef dito. Ani nga nito. Oh, I see. So alalay. Tumawa pa nga si Paula at tinawanan ngang sinabi ni Jeric. Hindi naman kumibo si Jeric. Hindi pa siya ganap na chef sa ngayon. Dahil nag-aaral pa nga siya. Si Janela na nga ang nagdepensa kay Jeric. I see. Bakit kaya ba niyang magluto ng mga sosyal na pagkain? Baka naman adobo at sinigang lang naman ang alam niya. Pangiinsulto na naman ni Paolo. Marami naman ho akong alam na putahe. Tiimbag ang sagot naman ni Jeric. Hindi mo na itatanong. Bago ako nag-focus sa business ay dati akong chef. Kung hindi ka naduduwag, hinahamon kita ng cook-off ngayon mismo. Kapag natalo ka, titigilan mo na si Janela. Paghahamon nga ni Paolo, umiling nga si Jeric. Hindi ho bagay si Janela na pwedeng pagpustahan. Saad naman ito? Lingid sa kaalaman ni Jeric ay umani na naman siya
ng pogi points kay Janela dahil sa sinabi nga niya kay Paolo. Marahil naduduwag ka lang. Hindi ka siguro kasing galing nang inaakala ni Janela. Bumaling na nga si Paolo kay Janela. Nagsasayang ka lang ng resources mo dito sa lalaking to. Kumbaga, paluging investment. Napipi ko naman si Janela sa mga pinagsasasabi ni Paolo kaya hinarap na nga niya si Jeric. Jeric, huwag mong intindihin ang sinasabi ng lalaking to. Huwag mo akong isipin. Labanan mo siya sa cook-off. Ipakita mo ang galing mo sa pagluluto. Suporta naman ni Janela kay Jeric. Pero pag-aalinlangan naman ni Jeric. Duwag. Pangasar pa nga ni Paolo. Nag-igting ang panga ni Jeric. Gagawin ko to, hindi para sa pustahan. Gagawin ko to dahil malaki ang tiwala ni Janela sa akin. Ang dami po pang satsat. Tara na sa kusina. Nagpunta nga sa kusina sina Jeric at Paolo. Kasunod nga si Janela. Pinalibutan din sila ng ibang mga empleyado. Baka maging bias sa'yo ang mga katrabaho mo dito kaya random customers ang gawin nating judge. Nang lulutuin natin. Suwestyon nga ni Paolo. Walang problema sa akin. Ani nga ni Jeric. Simulan na natin. Tignan natin kung sino ang pipiliin ni Janela pagkatapos nito. Kumindat pa nga si Paolo kay Janela na siyang ikiniinis lalo ng dalaga. Napaka-presko feeling gwapo. Aniya, sa isip. Janela, handa akong gawin ang lahat para ma-impress ka. Ani nga ni Paolo. Hindi sumagot si Janela at tumingin naman kay Jeric. Ngumiti lang si Jeric sa dalaga na ginantihan naman din niya ng ngiti. Galingan mo. Salamat. Saad nga ni Jeric. Nagsimula na ngang magluto ang dalawa. Si Paolo ay mapaghahalataan na nga na bihasa sa kusina pero kita ang yabang at wala ang puso sa ginagawa. Panay ang pakyut nito kay Janela na halos ikasuka na nga ng dalaga. Samantalang si Jeric seryoso nga ito sa ginagawang pagluluto na halos hindi na nga nag-aangat ng tingin sa kahit na sino. Tahimik siyang pinanunood ni Janela. Sa kanya lang nakatitig ang babae. At sa hindi malamang dahilan, kahit nakunot ang noon ni Jeric at may ilang butil ng pawis at tumutulo na nga mula sa noon nito, napakagwapo at napakabango pa rin. Natignan para kay Janela. Iba na ata talagang tama ko sa kanya. Bulong pa nga ni Janela. Alam mo Jeric, hindi ito basta-bastang simpleng paligsahan lang. Ito ay pagkakataon para patunayan kay Janela kung sino ang mas magaling sa pagluluto at kung sino ang mas nararapat para sa kanya. Paolo, sigurado akong hindi mapapahiya si Janela sa pagtitiwala niya sa kakayahan ko sa pagluluto. Kaya gagalingan ko. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras ay natapos ang magluto ang dalawa. Si Janela, Michael at Alex ay pinatikim din ng mga ito kasabay ng 4 na random customers ng restaurant sa araw na yon. Si Jeric naman ay tinikman din ang luto ni Paolo at ganun din ang ginawa ni Paolo sa luto ni Jeric. Sa lahat ng tumikim ng mga luto nila, isa lamang ang pumili sa luto ni Paolo. Nagdiwang naman si Janela at ang iba pang babaeng empleyado na nakasaksi. Wala sa loob na niyakap nga ng maligpit ni Janela si Jeric. Nakachamba ka lang. Bitter naman na saad ni Paolo. Hay nako Paolo, umalis ka na nga. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo no. Inis nga na saad ni Janela. Gusto mo talaga yung hampas lupang yan? Fine. Sama-sama kayong mawalang taste. Sa inis at pagkapahiya, nag-walk out na nga lamang si Paolo. Tuloy naman ang selebrasyon nila Janela at Jeric. Sabi ko naman sa iyo magaling ka. Kita mo, tinalo mo pang chef. Ani nga ni Janela kay Jeric. Salamat pero naniniwala akong hindi pa rin sapat. Ang alam ko sa ngayon, hayaan mo at pagbubutihin ko. Magtatapos ako ng kolehiyo at magiging isang sikat na chef. Mabilis na lumipas ang mga taon. Sa wakas ay magtatapos na nga ng kolehiyo, si Jeric at kailangan na nga niyang mag-internship. Inaya nga niyang lumabas si Janela ngayon para magkape at ishare nga dito ang magandang balitang natanggap niya kamakailan lang. Labis na natutuwa si Jeric at hindi makapaniwala na siya ay napili para sa internship na ito. Sa kanyang paniniwala, ito ay isang malaking oportunidad na magbubukas ng mga pinto para sa kanyang karera sa mundo ng pagluluto. Ngunit sa kabila ng kanyang kaligayahan, may kaunting lungkot nga sa puso ni Jeric dahil alam niyang mapapalayo nga siya kay Janela ng matagal-tagal ring panahon. Jeric, buti naman at naisipan mong ayain akong mag-date. Halos hindi na kita nakikita nitong nakaraan. May himig nga na pagtatampo sa boses ni Janela at halatang miss na miss nga niyang lalaki
na medyo ikinakilig naman ni Jeric. 3 taon na ngang naliligaw si Jeric at sa totoo lang, matagal na sana niyang sinagot ito. Pero gusto nga ni Janela na mas mag-focus nga si Jeric sa kanyang mga pangarap, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang karera. Hanggang sa makabangon nga ito. Basta ang mahalaga nagkakaintindihan sila at sinusuportahan nila ang isa't isa. May mga pagkakataon nga na natatakot nga si Janela na baka hindi na makapaghintay pa si Jeric, pero pinatunayan mas lalo ni Jeric na mahal niya nga si Janela. May mga pagkakataon pa nga na si Jeric mismo ang nagsasabi na saka na nga siya sagutin ng babae kapag may napatunayan na nga ito. Pasensya ka na, medyo naging busy lang. Alam mo naman na medyo malapit na akong magtapos ng kolehiyo. Marami nang ginagawa. Ngumiti si Janela. Naiintindihan ko. Janela, may magandang balita ako na nais kong ibahagi sa'yo. Talaga? Ano yun? Excited nga na tanong ni Janela. Kakatanggap ko lang ng balita at gusto kong ikaw ang unang makaalam. May nakuha na akong internship offer, Janela. At ako ay napili para magtrabaho sa isang restaurant sa Paris. Hindi alam ni Janela kung paano tutugon. Sa isang banda, masayang-masaya naman siya para kay Jeric, na alam niyang matagal na nga nito itong pinapangarap, ngunit sa kabilang banda, may lungkot at pangungulila nga siyang nadama sa puso niya. Si Jeric ay mawawala nga ng ilang buwan o marahil taon at malalayo nga sila sa isa't isa. Gayon pa man ay ngumiti nga si Janela, ngunit may halo itong lungkot. Wow! Isang napakagandang balita nga. Bihirang ganyang opportunity, congrats. Ni minsan hindi ako nagduda sa kakayahan mo. Alam kong magiging magaling ka na, chef. Pero ano, Janela? Bakit parang nalulungkot ka? Pagpuputol naman ni Jeric. Magiging mahirap yung long distance relationship, no? Pero alam mo, susuportahan kita sa pangarap mong yan. Alam mo naman siguro ang nararamdaman ko para sa'yo. Sa ngayon, kapag ganap na akong chef, tsaka kita tatanungin kung pwede na ba kitang maging girlfriend o kaya naman diretso asawa na. Ani pa nga ni Jeric. Sira ka talaga. Natatawang sabi naman ni Janela. Pero seryoso, medyo mahirap ang magkalayo tayo. Pero kakayanin natin. Hinawakan nga ni Jeric ang kamay ni Janela. Salamat sa pagsuporta sa pangarap ko. Balang araw makakabawi din ako sa'yo. Ikaw ang inspirasyon ko sa lahat ng mga ginagawa ko, tandaan mo yan. At huwag kang mag-alala, kasi ikaw pa rin ang aking tahanan. Kahit saan man ako mapunta, lagi kang nasa puso ko. At uuwi ako sa'yo. Sa araw ng paglipad nga ni Jeric patungong Paris ay hinatid na nga siya ni Janela sa airport. Habang sila'y naglalakad patungo sa entrance, hindi maiwasan ni Janela ang maluha. Pilit na pinapakalma ni Janela ang sarili. Jeric, sana mag-ingat ka doon ha. At huwag mong kakalimutan na mag-update sa akin. Maging si Jeric ay nakakaramdam nga ng kalungkutan dahil magkakalayo nga sila ng matagal ni Janela. Pero titiisin niya ang hirap at magsisikap nga siya na umangat sa buhay para pagbalik niya ay nababagay na nga siya dito. Oo, mag-iingat ako at lagi akong magte-text at tatawag sa'yo. Sana ikaw rin ingatan mong sarili mo. Kung maaari, sandan mo ako ng mga pictures mo para hindi kita gaanong mamiss. Ikaw talaga nakuha mo pang humirit ng ganyan. Nang makarating na nga sila sa pinto ng departure area, huminto nga si Jeric sa paglalakad at tinawakan nga ang kamay ni Janela. Naghinang nga ang paningin nilang dalawa. O paano, alis na muna ako. Pakaramdam ni Janela ay may kumurot nga sa puso niya. Jeric, may isang bagay lang akong gustong sabihin bago ko umalis. Ano yun, Janela? Tanong nga ni Jeric. Nangingilid nga ang luha ni Janela. Huminga siya ng malalim at sinabi na nga ang totoong nararamdaman. Jeric, mahal kita. Mahal na mahal kita. Labis ngang namangha si Jeric at nagulat sa pag-amin ni Janela. Hindi inaasahan ni Jeric ang ganitong pag-amin nga mula sa dalaga. Kaya naman hindi na nga napigilan pa ni Jeric ang sariling yakapin nga si Janela. Mahal na mahal rin kita. Pakiusap, hintayin mo ko. Tumango naman si Janela. Hintayin kita. Wala na akong ibang gustong mahalin pa bukod sa'yo. Kahit nagtitinda ka ng fishbowl o waiter ka o alalay sa kusina o isang sikat na chef, wala akong pakialam. Ang gusto ko ikaw sa kung sino ka. Maramdaming saad nga nito. Hinaplas nga ni Jeric ang mukha ni Janela. Gusto kong ibigay lahat ng nararapat para sa'yo. Kung kaya ko lang ialay sa'yo ang mundo, gagawin ko. Hindi ko kailangan ng buong mundo. Ikaw lang.
Sagot naman ni Janela. Ngumiti si Jeric at hinagkan nga sa noo si Janela na napapikit naman. Pagbalik ko sana makuha ko ng matamis na oo mo. Matagal nang naghihintay. Sa gulat ni Jeric, pinaikot nga ni Janela ang kanyang kamay sa batok ng binata at tumingkayad siya para halikan ito sa mga labi. Pumikit naman si Jeric at hinalikan pabalik ang dalaga. Pagkatapos ay nagyakap silang ng mahigpit na tila walang pakialam sa dami ng taong nasa paligid. Parehas silang naniniwala na saglit lang lilipas ang panahon at hindi nga mabubura ng distansya ang pagmamahal nila sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang sandali, nang yakap bumitaw nga si Janela. Sige na, baka maiwan ka pa sa eroplano. Ngumiti si Jeric. Salamat sa napakatamis na pabaon. Naglakad na nga papasok si Jeric at bago ito tuluyang mawala, sa paningin ni Janela lumingon nga siya at kumaway sa dalaga. Lumipas ang isang taon ay bumalik na nga si Jeric mula sa kanyang internship sa Paris at dumiretso nga sa restaurant ni Janela. Upang sorpresahin nga ito, mas lalong sumikat ang restaurant ng dalaga dahil na nga rin sa tulong ni Jeric. Sa pamamalagi kasi ni Jeric sa Paris ay naging tanyag ito kahit na paguhan ay kinilala nga ang husay niya sa pagluluto. Na-feature pa nga siya sa isang cooking show sa TV kaya naman umani ng maraming tagahanga si Jeric. Hindi na mabilang ng mga empleyado sa restaurant kung pang ilang buntong hininga nga ni Janela. Sarado ng restaurant at nakaupo na nga si Janela sa pwesto kung saan sinet up nga ni Jeric noon ang romantic dinner nila. Bakit parang napakabagal lumipas ang panahon? Ay Jeric, sana umuwi ka na. Sa isip-isip nga ni Janela. Malamang isang taon na siyang wala eh. Nagbulungan nga ang mga empleyado habang nakatingin nga kay Janela nang may simpatya. Pangbenteng buntong hininga na ata yan ni ma'am. Talagang binilang mo pa. Sana naman okay siya sa Paris. Napakatagal na nga niyang nawala eh. Kahit naman kami, miss na namin si Jeric kaya ang lungkot kapag walang gwapo dito. Sa gulat ng lahat ay bumukas nga ang pinto ng restaurant bigla. Sorry pero sarado na po. Jeric? Napatayo nga si Janela nang makitang lalaking kani-kanina lang ay iniisip at pinag-uusapan nila. Nagsigawan ng mga katrabaho ni Jeric. Akmang magsisilapit na nga ang mga babae ngunit pinigilan ng mga ito ni na Michael at Alex. Hayaan niyo na muna si ma'am. Nakangiti namang lumapit si Jeric sa lamesa ni Janela. Hi. Hi. Halos pabulong naman ang sagot ni Janela. Hindi siya makapaniwalang nasa harapan nga niya muli si Jeric. Janela, lalo ka atang gumanda. Kahit nagsasend ka naman ng picture, iba pa rin talaga kapag personal. Ani nga ni Jeric. Natawa naman si Janela pero may luhang nagbabadya sa mga mata. Nakuha mo pang mambola. Hindi naman kita kailanman binola. Mabuti naman at umuwi ka pa. Akala ko doon ka natitira dahil kinarin mo na ang pagiging intern chef mo ron. Pagkuway umirap nga si Janela. Bakit naman ako mamamalagi doon na nandito ang tahanan ko? Sinserong sagot naman ni Jeric. Nandito ko para tuparin ang pangako ko. Ang matagal ko nang pinakahintay. Pangako? Anong pangako naman yan? Tanong nga ni Janela. Hindi ba sabi ko, pagbalik ko kukunin ko ng matamis mong oo? Naghiyawan naman ang mga katrabaho nila Jeric. Ang mga babaeng empleyado ay kinikilig naman pero ang iba ay naluluha na tila heartbroken dahil may napupusuan na nga ang kanilang crush. 4 na taon nang lumipas at 4 na taon na rin kitang mahal. Ikaw ang nag-iisang taong naniwala sa akin na kaya kong maabot ang meron ako ngayon. Mula nung nagtitinda lang ako ng fishball hanggang sa naging waiter, alalay sa kusina at ngayon isa na akong ganap na chef. Hindi lang basta chef, sikat at mayamang chef na. Bilib ako sa'yo. Naggawa mong marating sa kung nasan ka ngayon sa loob lang ng 1 taon. Proud nga nasabi ni Janela. Higit sa lahat masaya akong nakauwi na ako dito. Sa'yo, Janela, ang matamis mong oo ang pinakamataas na karangalang matatanggap ko sa buong buhay ko. Dito sa restaurant na to, nagsimula ang lahat kaya dito ko rin gustong itanong sa'yo. Janela, mahal na mahal kita. Pwede na ba kitang maging girlfriend? Maramdaming sabi nga ni Jeric. Nakatitig nga siya sa mukha ni Janela na punong-puno ng pagmamahal at pag-asa ang mga mata. Kaso nga lang umirap si Janela. Hindi. Saad niya,
Bumagsak tuloy ang balikat ni Jeric sa sagot ng dalaga. Hindi? Pero bakit? Hindi niya malaman ang sasabihin dahil parang hinati sa maliliit na piraso ang puso niya ng mga sandaling yon. Hindi ako papayag na maging girlfriend mo. Mamili ka. Pakakasalan mo ako o babasa din kita. Saad nga ni Janela. Muling sumilay ang ngiti ni Jeric sa narinig. Sobrang ang kabog ng dibdib nila na parang nag-slow motion nga ang lahat at sila na nga lamang ang nandoon kahit pinapaligiran nga sila ng mga empleyado ng restaurant. Inunahan mo naman ako eh. Kakaiba ka talaga, Janela. Ano, pakakasalan mo ba ako hindi? Naiinip nga na tanong ni Janela. Siyempre pakakasalan. Kahit anong oras at kahit saan mang simbahan. Mabilis na nga ng sagot ni Jeric. Mahirap na at baka magbago pa ang isip ng dalaga. Mabuti naman kung ganon. Natatawa ang saad ng babae. Pwede na ba kitang mayakap? Miss na miss na kasi kita eh. Saad nga ni Jeric at sadya kasing maginuang binata. Nagpaalam pa talaga. Sus, bakit nagpapaalam ka pa? Halika nga rito. At si Janela na nga mismo ang yumakap kay Jeric. Naghiyawan naman ang mga katrabaho ng binata. Sa wakas, binata na si Jeric. Tutorpe-torpe ka kasi yan, hinahan ka na ni ma'am. Pangasar naman ng mga to. Tumigil nga kayo kung ayaw niyong hindi ko kayo ikumbida sa kasal namin. Biro naman ni Jeric. Ito naman hindi na mabiro. Nagtawanan ng lahat at panay nga ang bate ng congratulations kila Jeric at Janela. Magkahawak kamay naman ang dalawang humarap sa mga ito at makikita sa mga mukha nilang labis na kasiyahan. Makalipas ang 1 taon, hindi nagtagal ay kinasal na nga sina Jeric at Janela at makalipas lang. Ang 1 taon ay nagbunga na nga ang pagmamahalan nilang dalawa. Lalo ring lumago ang negosyo nila Jeric at Janela na magkasama nilang pinamamahalaan. Sa isang simbahan sa ermita, kung saan muling natagpuan ni Janela si Peter, pinagdiriwang ang binyag ni Peter, ang anak nilang dalawa. Ang simbahan ay iginayak ng husto. May mga bulaklak at mga ilaw na nagbibigay liwanag sa mahalagang okasyon para sa pamilya. Nandito ang mga kaibigan at katrabaho nila Jeric at Janela. Ang mag-asawang Jeric at Janela ay naglalakad patungo sa altar. Bit-bit ang munting sanggol na si Peter na may puting damit. May mga ngiti sa kanilang mga labi at hindi maiwasang makaramdam ng kaba at excitement. Magandang araw, mga minamahal na kaibigan at pamilya. Ngayon tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang ang binyag ng batang ito na si Peter. Ito ay isang pagkakataon para sa ating lahat na magkaisa at magbigay pugay sa kaharian ng Diyos at ipanalangin ang magandang kinabukasan ng batang si Peter. Magsilapit na ang mga ninong at ninang. Hinawakan nga ni Jeric at Janela si Peter na handa na ngang iharap sa Diyos. Binasa na nga ng banal na tubig ng pari ang ulo ni Peter. Umalingaw-ngaw naman ang iyak ng sanggol ngunit saglit lamang yon. Matapos nga ang binyag ay nagpalakpakan ng mga naroon at lahat ay masayang-masaya para kina Jeric at Janela. Pinagkaguluhan naman ang munting sanggol na si Peter ng kanyang mga ninang at ninong para magpa-picture. Pagkatapos ng seremonya nagkaroon nga ng isang munting salo-salo sa isang restaurant nila Janela malapit nga sa simbahan. Ang lahat ay nagsalo-salo sa masarap na pagkain at kwentuhan habang nagpapabatid nga ng mga mensahe para kay Peter. Ito ay isang espesyal na araw na puno ng pag-asa para sa munting pamilya ni Janela at Jeric at para kay Peter na may magandang buhay na naghihintay sa kanya. Welcome to the Christian world, anak. Hinagkan nga ni Jeric ang noo ni Peter. May basbas na ng Diyos ang buhay mo. Sana lumaki ka ng maayos. Kinagabihan, matapos nga ang binyag kasalukuyang nasa mansyon ng mga mag-asawang Jeric at Janela at magkatabing nakahiga sa king-size bed ng kanilang kwarto. Nasa gitna ang kanilang munting anghel na si Peter. Napakagwapo niya, no? Baby pa lang ay kita na talaga na ikaw ang kamukha. Napakadaya dahil akong nagdala sa tiyan ko ng 9 na buwan pero wala man lang nakuha sa akin. Reklamo nga ni Janela. Mali ka. Nakuha kaya ni Peter ang mga mata mo? Mata lang? Anong lang? Alam mo ba na ang mga mata mo ang pinakapaborito kong parte ng katawan mo? Ani nga ni Jeric. Mga mata ko? Akala ko ba ang paborito mo ay ang... Tinakpan nga ni Jeric ang bibig ni Janela.
Mahal, huwag ka namang mahalay. Bulong pa nga nito. Natawa naman si Janela sa sinabi ng pilyong asawa. Grabe ako sa pagiging mahalay Nasa gitna natin si Peter mamaya mo na lang ako pagnasahan. Biro pa nga ni Jeric. Sige na nga. Hay, talagang napakasaya ko. Saad nga ni Jeric. Hindi ko akalaing makakamtan ko ang gantong buhay. Ako rin salamat Jeric Akong dapat magpasalamat sa'yo dahil hindi mo ako sinukuan, Janela. Ani ni Jeric. Mahal, parang kahapon lang noong bigla kang sumulpot sa harap ko at nanghingi ng balls ko, no? Ang bilis ng panahon. Hinampas nga ni Janela si Jeric sa dibdib. Fishballs nga yun. Saad nga nito. Tatawa-tawang sinalo ni Jeric ang kamay nga ni Janela at tinagka nito. Oo, fishball. Salamat sa fishball at natagpuan natin ang isa't isa. Sa sobrang pasasalamat mo naman sa fishball, muntik mo na ngang pangalan ng fishball ang anak natin. Sayang nga, hindi ka pumayag. Saad pa nga nila na natatawa. Malamang na hindi ako papayag. Anong klaseng pangalan naman yung fishball? Pagsusungit nga ni Janela pero natatawa nga ito. Walang halong biro, talagang napakaswerte ko. Ikaw ata talagang lucky charm ko. Noon, trabaho lang ang binigay mo sa akin, ngayon anak na. Isang napakagwapong bata naman na sa papa. Masaya ako na buo ng pamilya natin. Sagot ni Janela. Gusto ko lang malaman mo na proud ako sa'yo. Isa kang mabuting asawa at ina. Salamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin at kay Peter. Nangilig nga ang luha ni Janela sa tinura ni Jeric. Salamat naman at na-appreciate mong mga ginagawa ko. Alam kong hindi ako perpektong asawa at ina pero gagawin kong lahat ng makakaya ko. At hindi mo kailangan gawin yon ng mag-isa. Nandito ko para damayan ka. Sabay tayong matututo. Babangon kung madadapa. Sabay nating palalakihin si Peter ng may pagmamahal sa magulang at may takot sa Diyos. At sana'y hindi rin siya matatakot mangarap. Jeric, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo ni Peter sa buhay ko. Mahal na mahal ko kayo. Pinalis nga ni Jeric ang luha sa mata ni Janela. Hindi kami mawawala ni Peter sa'yo at mahal na mahal ka rin namin. Lagi naming poprotektahan dahil ikaw ang prinsesa namin. Matulog na tayo. Ani nga ni Jeric. Ayoko pa Paano kung isa lang pala itong magandang panaginip? Tanong pa nga ni Janela. Mas lalong kailangan mo ng matulog dahil ang paggising mo bukas ng umaga ang magiging patunay na totoo ang lahat. Janela, hindi ito isang panaginip lang. Totoong mayroon tayong isang masaya at buong pamilya. Hinagkan nga ni Jeric si Peter at Janela at nahigang magkaharap ang mag-asawa na nasa gitna ang kanilang anak. Parehas man silang ulilang lubos, ay biniyayaan naman sila ng sarili nilang pamilya at parehas na determinado sila Jeric at Janela na maging mabuting asawa sa isa't isa at mabuting magulang kay Peter. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Jeric at Janela. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Rex Roy, Presbyteros Rose, Neva Fajardo, Gloria Sanchez, Gloria Escobar, Erlinda Chong, Juvelin Romero, Nesbet Hanaban, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Lana, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli ito ang Jay sa